Kaya magandang tanghali po sa ating lahat mga kapatid at mga manonood. Welcome po muli sa atin pong programa sa tanghali pong ito sa Messengers of the North. Sa lahat po ng mga manonood natin sa Facebook, magandang tanghali po sa inyo. Welcome po sa ating lahat. At ah, ngayon po ay pag-aaralan naman natin ang ikalawang topic po. Nakaraan, pinag-aralan po natin ang tungkol po sa banal na kasulatan o sa Biblia. At ngayon po ay pag-aaralan naman po natin ang Diyos, ang God the Father o ang Diyos Ama. At bago po tayo magpatuloy sa ating pong programa sa tanghali pong ito, nais ko lang po na paalalahanan ng ating pong manonood at tagapakinig na kung meron po kayong mga prayer request ay i-type lang po sa ating pong comment section. So again po ay maisama po natin sa ating pong closing prayer mamaya. No? At kung meron po kayong mga katanungan din, no, ay pwede nyo rin pong type sa ating comment section. At ngayon po, sa ating pong pagsisimula, bago po tayo makarinig ng mensahe ng awit para sa ating pong Panginoon, at tayo po muna ay manalangin. Amo po na yung banal na sa langit, papasalamat po kami sa mga kabutihan at mga pagpapala na inyo pong pinagkaloob po sa amin. Maraming salamat din po sa buhay at lakas na inyo pong binibigay sa amin. At sa tanghali pong ito, naway gabay niyo po kami sa inyong pag-aaral na tungkol po sa inyong salita. At nawa ito ay maging kalakasan po sa inyong espiritual, tumulong sa pong paglago sa pang-araw-araw na buhay, sa spiritual na aspeto. At dinadalangin din po namin ang pong tagapagsalita sa tanghaling ito na nawa ay gabayan nyo at ang mamutawi sa kanyang pong bibig ay magmula po sa inyo. Magbigay kalakasan din po sa mga tagapakinig at mga nanonood. At pagpalain niyo po kami, patawarin niyo po kami sa mga pagkulang at mga pagkakasala sa aming pong pag-iisip, sa mga pagkilos, at naway makarating sa luklukan ng ang aming pong panalangin at inyo pong linggin sa matamis na pangalan na yung pong pagligtas na si Jesus. Amen. At ngayon po ay bago tayo dumako sa ating pong pag-aaral sa banal na kasulatan sa tanghali pong ito, ay makakarinig po tayo ng mensahe ng awit.
Amen. Salamatan po natin na ating page, Sir LJ Torre Tarlac, na naghandog po ng awit para sa ating pong Panginoon. Napakaganda po ng mensahe ng awit. My God will always speak. Wala pong sa ating at ang Panginoon lang talaga ang makakapuno sa ating buhay. So, our God will always be. So, purihin po ang Panginoon sa awit natin kung yan. At ngayon po ay bigyan na po natin ang pagkakataon sa ating pong tagapagsalita sa tanghaling ito, Pastor Jesse Amad. Good noon. Praise be the name of the Lord for His great mercy and love para sa bawat isa. Magandang tanghali o hapon sa ating mga taga-subaybay. Ganun din kay Brother Jomar sa kanyang pag-MC sa ating Bible study. At ganoon din kay Sister LJ na nagbigay ng special song. Okay, ngayon ay tayo darako sa ating pag-aaral. Ang ating pag-aaral ngayon ay katulad ng nabanggit kanina ni Brother Jomar, yung kadugtong na pag-aaral natin ay may titulo na Diyos Ama o kaya ay tinatawag natin na God the Father. Okay, ito po ay napakahalaga. Okay, okay, yan po. God the Father o kaya ay Diyos Ama. Okay, tingnan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng God. Okay, ang ibig sabihin po, God is not God's name. Okay, it's a title. Okay, dito ay mapag-aaralan natin ngayon kung yung participation ng God the Father doon sa tinatawag na Godhead. Okay. Sabi rito, it's the word Elohim, which is category of being a deity. Yun po ang ibig sabihin. Okay, at isa sa pangalan niya. Okay, pero bago yon, dahil binanggit natin na yung God, ito ay title, ito ay kinumpare doon sa tayong lahat ay human. Okay, is a category of being but not a name. Okay, sa madaling salita, yung God, katulad ng ating binasa, ay hindi po pangalan, kundi ito ay isang titulo. Ganon din sa tinatawag na human, hindi rin ito pangalan. Okay? Is a category of being. Yan mga kapatid. Tayong lahat ay tinatawag na human, pero meron tayong iba't ibang pangalan. Okay, ano ang halimbawa ng pangalan ng Father? Ang pangalan niya ay Jehovah. Okay, meron pang mga ibang pangalan, di na natin iisa-isahin, tulad ng Yahweh. Okay, pero dito sa Jehovah, the name Jehovah means the everlasting or the eternal. He also referred to as the great I am. Kasi dati ay wala namang binabanggit na pangalan. Ang itinatawag lang, ang sabi ng ating Panginoon sa kay Moses, I am that I am. O yan. Kaya yung Jehovah,
ito ay tumutukoy doon sa great I am. Walang iba kundi ang Diyos. Okay, throughout the scriptures, He calls Himself Almighty, Shield, the strong tower, the God of Abraham. And in the New Testament, Jesus called Him Abba, Father. Okay, alam natin na mayroong tinatawag na katangian ng ating Panginoon. Binanggit na natin kanina, siya ay immortal o yung Father. At siya ay omnipresent. Ibig sabihin, present everywhere. Sa Psalms 139, 7-12. Omniscient. Ibig sabihin, all-knowing. 1 Samuel 16:7 and Psalm 139:2-4. At omnipotent, all-powerful. According to Job 37:23, siya ay immutable or unchangeable. Okay, yun ay ilan sa mga katangian ng ating Panginoon. Okay. Ngayon ay kung tatanungin natin, ilan ba ang Diyos? Okay? Dito sa tekstong ito ay may binabanggit kung ilan. Ang sabi dito sa Isaiah 45 verse 5, I'm the Lord, there is no one else. There is no God besides me. I will gird and arm you, though you have not known me. So verse 18, for thus says the Lord, who created the heavens, God Himself who formed the earth and made it, who established it and did not create it to be a worthless waste. He formed it to be inhabited. I am the Lord, and there is no one else. Okay, mga kapatid, tayo ay naniniwala at ang ating doktrina ay meron lamang iisang Diyos. Pero meron siyang tatlong persona. Okay? There are three separate persons doon sa one God, mga kapatid. Okay, ngayon tingnan natin paano natin ito ihaharmony. In the time of creation, dito sa Genesis 1:26, tingnan natin kung yung isang Diyos ay meron siyang ilang persona. Okay? Yung isang Diyos ay meron siyang three separate beings or three separate persons. Okay, tingnan natin dito mga kapatid sa Genesis 1:26, Amplified Bible Classic Edition. Ang sabi, God said, let us, hindi singular, kundi plural, pero dito sa edition na ito, Amplified Bible Classic Edition, ay gusto kong ibigay yung participation of the Father, kasi may mga ibang denomination na ang kanilang paniniwala ay ang tunay at isang Diyos ay ang Ama lamang. Pero sa ating pag-aaral ngayon, dahil iyon ang ating focus, sa mga susunod ay tatalakayin naman natin yung God the Son. Okay, but sa ating topic, God the Father o ang Diyos Ama. Pero dito sa ating verse ay gusto ko lang sagutin yung binanggit ko na katanungan na merong iisang Diyos pero merong tatlong separate persons. Okay? Kaya dito sa Genesis 1:26, doon sa Amplified Bible Classic Edition, maliwanag dito kasi doon sa ibang version o edition, sa King James, ang nakalagay lang, God said, let us. Pero dito ay very clear. Ang sabi dito, God said, let us, Father, Son, and Holy Spirit, make mankind in our image, after our likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, and birds of the air, the tame beast, and over all of the earth, and over everything that creeps upon the earth. So, yan mga kapatid. Kaya makikita natin yung
one God, pero meron siyang three separate persons, mga kapatid. Sila ay naging isa dahil sa kanilang purpose, sa kanilang panukala, sa kanilang karakter. Okay? Na ang sangkatauhan ay kanilang iligtas. Okay, kaya doon sa time ng ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, dito makikita na naman natin yung participation of the Father noong kaniyang i-pronounce o doon sa time na marinig ang kanyang voice na sinabi niya, narito ang aking sinisintang anak. Okay, ito po ay pagpapakita ng kanyang pag-acknowledge doon sa kanyang anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya dito sa Matthew 3:16, and when Jesus was baptized, Mateo 3:16, he went up at once out of the water, and behold, the heavens were opened, and he, John, saw the Spirit of God descending like a dove, and a lightning on him, and behold, a voice from heaven said, ito yung God the Father o Diyos Ama, this is my Son, my beloved, in whom I delight. Kung ating susuriin ang Holy Spirit o ang Holy Ghost, ang God the Father, sila ay merong layunin o purpose for the salvation of mankind. At yung tinatawag na incarnation of our Lord Jesus ay meron silang tinatawag na unity doon sa ating doon para maisakatuparan nila yung tinatawag na salvation. Okay, tingnan pa natin dahil kanina ay binanggit natin na ang isa sa katangian ng Diyos ay immortal. Meaning siya ay without beginning and without end. Siya ay walang kamatayan. At doon sa Daniel ay ipinakita ng Diyos yung kanyang participation doon sa work of investigation o yung tinatawag na investigative judgment. Pero dinescribe dito ang ating Diyos Ama. Sa Daniel 7 verse 9, Amplified Bible Classic Edition, I kept looking until thrones were placed for the assessors with the judge and the Ancient of Days, God, the Eternal Father. Okay, yung pong scene o eksena na ito ay ipinapakita kay Daniel yung tinatawag na work of investigation. Okay, at alam natin doon sa Revelation 14 verse 6 hanggang 7 ay nakalagay doon na yung pasimula ng tinatawag na judgment. Fear God and give glory to Him, for the hour of judgment has come. Okay, yun po ang ibig sabihin na merong tinatawag o ongoing na judgment. Tinatawag natin ito na investigative judgment, mga kapatid, mga kaibigan. Okay, kaya maliwanag doon yung participation ng Ama sa judgment. Kaya saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Okay, at ito nga ang binabanggit ni John the Revelator in connection doon sa Daniel 7 verse 9. Dahil ang ating tema ay God the Father.
Okay, kaya ang sabi, and the Ancient of Days, Tagalog, matanda sa araw, God, the Eternal Father, took his seat, whose garments was white as snow, and the hair of his head like pure wool. His throne was like the fiery flame, its wheels were burning fire. Okay, kaya dito ay makikita natin yung participation niya. At katulad ng binanggit ko kanina, ang ating Panginoon ay immortal. Okay? Ipinapakita doon sa pangitain o doon sa scene kung ano ang role o ginagampanan ng God the Father doon sa investigative judgment. Hindi nangangahulugan na ang ating Ama ay isang severe judge na tayo ay hindi niya gusto na mapatawad. Pero dahil iyon ang senaryo, ay ipinapakita doon yung kanyang participation. Usually, ang nakikita natin na isang judge ay yung puti ang buhok at may edad na. Okay? Dahil ang Bible ay nagsasalita doon sa maiintindihan natin. Pero katulad ng binanggit ko, ang Diyos o ang God the Father ay immortal. Although siya ay ancient of days, pero hindi nangangahulugan na siya ay matanda. Okay? Bakit mga kapatid? Kasi nga, ang isang katangian niya, siya ay immortal. Okay? Ngayon, ang gusto kong makuha natin doon ay doon sa work of investigation ay gusto ng Ama na tayong lahat ay ma-acquit. Katulad din ng ating Panginoong Hesus bilang siya ang ating attorney o mediator. Kaya our participation ay i-acknowledge natin yung ating pagkakasala at sa ganung paraan ay tayo ay ma-acquit, ma-pardon at maging not guilty. Okay, ngayon mga kapatid, no man hath seen God o the Father. Ang nakakita lamang ay ang Ama. Ngayon, tingnan natin ang isang alagad noong ang ating Panginoon ay kanyang tinanong. Si Felipe. So John 14:8, Philip said to him, Lord, show us the Father. Cause us to see the Father, that is all we ask. Then we shall be satisfied. Jesus replied, have I been with all of you for so long a time? And do you not recognize and know me? Yet Philip, anyone who has seen me has seen the Father. How can you say then, show us the Father? Okay, ano ang ibig sabihin ni Jesus? Sapagkat nire-request nitong si Philip na ipakita ni Jesus ang kanyang Ama. Pero ano ang sinabi ng ating Panginoon? Katulad ng binanggit ko kanina, 1 John 4:8, God is love. Pero ipinicture o minisrepresent ni Satan ang karakter o ang Diyos. Okay? Kaya no man hath seen God at any time. Kaya paano hahayag yung Ama? Kasi wala namang nakakita sa Ama. Ngayon, nung si Kristo ay nagkatawan tao, He was a representative of His Father para maalis yung clouds of doubt o yung hindi pagkaunawa patungkol doon sa tunay na character of God. Okay? Hindi nangangahulugan na ang Ama at si Jesus ay iisa. Iisa in what? Doon sa purpose, in character, doon sila isa. Pero sa
pagkakataong iyon ay gusto ni Jesus na mapag-unawa ni Felipe na si Jesus ay living representative of the Father. Gusto ng ating Panginoon na ma-erase yung kanilang pagkakilala sa karakter ng Diyos, na ang Diyos ay hindi malapitan at ang Diyos, kasi ang ipinakilala ng mga Pariseo at Iskriba, kung ang isang tao ay nagkasakit dahil sa kanilang paglabag, yun ay parusa ng Diyos. Kaya ang kanilang pagkaunawa, nagkaroon sila ng misconception doon sa tunay na ugali ng Diyos. Kaya nung ang ating Panginoon ay dumating, ay gusto niya in connection doon sa katanungan na makilala niya na kung paano ang ating Panginoon ay very loving, compassionate na Diyos, si Jesus, ay ganun din ang kanyang Ama. Kaya ang sabi niya kay Felipe, anyone who has seen me has seen the Father. Yon ang pinaka bottom line, mga kapatid. Kaya doon sa creation, katulad ng ating nabasa kanina sa Genesis 1:26, doon sa baptism of Jesus, ay nandoon ang participation ng God the Father and even the Holy Ghost. Kaya sa pagkakataong iyon ay hindi lamang si Jesus ang mayroong desisyon na siya ay pumunta at isave ang sangkatauhan, kundi meron silang perfect unity ng God the Father para ang tao ay muling mapalapit sa Diyos. Sapagkat kung makilala nila na ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay compassionate Savior o Lord or God, ay sa ganung paraan ay ang tao ay manumbalik sa Diyos at paglingkuran siya, not out of fear but out of love. Okay? Kaya ano ang sabi mga kapatid dito? Katulad ng binanggit ko. Sa John 1:18, no man hath seen God or God the Father at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He had declared Him. Pero katulad ng binanggit ko kanina, minimisrepresent ni Satan yung ugali ng Diyos. Okay? Pero sa paanong paraan, kahit sabihin ng Diyos o doon sa banal na kasulatan na God is love, even the nature o yung kalikasan ay nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Pero ito ay hindi naging ample, hindi naging sufficient, hindi naging enough para makilala ng tao ang tunay na pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Father sa kanyang mga nilalang. Kaya kailangan niya ng kinatawan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. In that way, ay ang tao ay makapaglingkod sa Diyos willingly dahil sila ay mahal nila ang Diyos. Ganun ang gusto ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya si Jesus lang ang makakapagpatunay na yung pag-misrepresent ni Satan doon sa karakter ng Diyos or even yung scribe and Pharisee o kung sino man yung tao na nagpapahayag na ang Diyos ay isang Diyos o ang Ama ay isang Diyos na mabagsik at binabantayan ng tao sa kanyang pagkakasala. Pero yun po ay kataliwas doon sa ugali ng Diyos sapagkat how come napahihintulutan niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya dito sa ating last slide, mga minamahal, tingnan natin, ang sabi dito sa 1 John 3:3, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon you and me, upon us, that we should be called the sons of God. Anong masdan natin kung gaanong pag-ibig ang ibinigay ng Ama? Hindi ang ibinigay niya ay gold or silver, kundi ang binigay niya
ay yung pinakamahalaga sa kanya. Okay? Yung kanyang kaisa-isang anak. Ang magulang ay ang ninanais niya sa kanyang anak ay maging protected. Okay? Gusto niya na ang kaniyang future ay maging secure. Di ba, napakasakit sa atin na bilang magulang na makita mo ang iyong anak na naghihirap, nagdurusa. Pero sa participation ng ama, katulad ng aking binanggit, yung alam mo na may magagawa ang ama o yung tinatawag na biological father o yung ama sa lupa. Hindi ba yung ama sa lupa, kahit wala siyang magagawa, kung wala siyang pera, mangungutang siya ng pera para lamang doon sa kanyang anak. Kung ito ay may sakit, para mapagamot, para lamang maging maganda at maayos ang situation ng anak. Lalo na kung ikaw ay merong magagawa. Pero sa pagkakataong ito, masdan natin kung gaano kalaking pag-ibig ang ibinigay ng Diyos para pahintulutan ang kaniyang kaisa-isang anak. Kaya ulitin ko ang 1 John 3:3, behold what manner of love the Father hath bestowed upon us. As I mentioned, gusto na Jesus na makilala ng buong sanlibutan kung ano ang karakter ng kanyang ama. Kaya ipinakita niya sa kanyang buhay kung ano ang karakter ng kanyang ama. At yon ang dahilan na ibinigay ng ama ang kanyang bugtong na anak. Meron silang unity ni Jesus, ng ating Panginoong Hesus at ang banal na Espiritu, upang tayo muli ay ma-recover at maging member ng royal family, family of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew Him not. Kaya sa John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ipinakita, masdan natin kung gaano ang pag-ibig ng Ama. Ganon din ang ating Panginoong Hesus, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi naging madali para sa Ama na all-powerful, okay? Almighty God, na pahintulutan ang kanyang Ama doon sa matinding paghihirap. Katulad ng binanggit ko, kung ang isang ama sa lupa ay gusto niya na ang kanyang anak ay mapabuti, maging secure. Pero sa pagkakataong ito, pinahintulutan ng ama na ang kanyang anak ay ibigay ang kanyang buhay para sa atin. It was a struggle even with the king or the father, God the Father, to give up His only begotten Son. Ito ay pagpapakita ng kanyang wagas na pag-ibig sa bawat isa sa atin. It was a struggle with the Father of the universe to yield up His Son to die for the guilty race. Hindi naging madali dahil alam natin na meron siyang kakayahan na iligtas ang kanyang anak. Pero mga minamahal, inalaw niya. At doon sa time na ang ating Panginoon ay nakabayubay sa krus, ipinataw ng Ama, sapagkat God the Father or God loves the sinner but hates sins. Kaya sa pagkakataong yon, nung sila ay nagtitinginan, mayroong eye contact ng Ama, nananatiling buhay si Jesus. Pero noong yung paningin ng Ama ay nailihis doon sa eye contact nila, ang sabi ni Jesus, Father, why hast thou forsaken me? Hindi nangangahulugan na iniwanan ng Ama ang kanyang anak, mga kapatid, mga kaibigan, kundi dahil doon sa situation na yon ay hindi malalagutan ng hininga
ang ating Panginoon. Kaya yon ang participation ng God the Father for the salvation of mankind. Marami pa tayong pwedeng masabi tungkol sa God the Father, pero pinili lang natin yung iniisip ko na mas makikilala natin ang Ama. Kaya sa tanghaling ito o hapong ito, nawa ang pagpapala ng Diyos ang mapasa atin, pagpalain po tayo at sa mga susunod natin pag-aaral ay tatalakayin pa natin yung God the Son at sa mga susunod pa ay ang Holy Spirit. Nawa ang pagpapala ng Diyos ang mapasa atin sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Amen. Maraming salamat po sa ating pastor na nanguna po sa atin pong Bible study sa hapon pong ito patungkol po sa God the Father. At nawa ang atin pong mga tagapakinig at mga nanonood ay naliwanagan at pagpalain po tayo ng Panginoon. At sa ngayon po ay wala po tayong na-receive at na prayer request. Okay, pwede nyo pong i-comment sa ating pong comment section kung meron po kayo mga prayer request. Kung hindi man po maisali sa ating program ngayon ay pwede po nating isali next week. Okay, so ngayon po para po sa ating pong closing prayer, pangalan po tayo muli ni Pastor Jesse sa ating pong closing prayer. Salamat, Brother Mark. At para sa ating closing prayer, ay tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming dinadakila, pinupuri, niluluwalhati ang iyong pangalan. Kami ay nagpapasalamat sa iyong biyaya, sa iyong habag at sa iyong pag-ibig na ipinagkaloob sa bawat isa. Ganoon din sa Bible study na aming napag-aralan kung paano ito ay patungkol sa Diyos Ama. Tulungan na sa aming napag-aralan ay aming mapagbulay-bulay kung gaano ang iyong pagmamahal, ang iyong wagas na pag-ibig para sa bawat isa. Nawa ay patuloy niyo po kaming gabayan, ingatan, at patnubayan. At tulungan din po ang programang ito, ang Messenger of the North. Nawa ay marami pang mapaabutan ng pabalita at sila ay madala sa tunay na iglesia at sa katotohanan. Dinudulog din po namin ang aming mga taga-subaybay na maaaring sila ay nakakaranas ng mga pagsubok, kahirapan sa kanilang buhay, maging ito ay sa kanilang kalusugang pisikal at espiritual. Sa inyo pong mga kamay, O Diyos, ay aming pinagtatagubilin sila. Nawa ay hipuin na mapagpala niyong kamay upang makamit nila ang kagalingan. At nawa ay pagpalain po ang bawat isa sa oras na ito. At nawa, O Diyos, ay mapatawad kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po muli Pastor Jess sa panguna sa atin pong closing prayer. At ngayon po, bago po sa atin pong pagtatapos, ay makarinig po tayo uli mensahe ng awit. Enlighten us and see, pull him from our
Kaya maraming salamat, Brother Angel, sa mensahe ng awit. Nawa ay mapalago pa, no, ang talento ni Brother Angel at lalong magamit po sa gawain. At ngayon po, salamat po muli sa mga manonood at taga-subaybay sa ating pong programa ngayon sa hapong po ito sa Messengers of the North. Binabati po natin sila Brother Ronald Estebar dyan po sa Puso Rubio, Pangasinan. Nag-share po ng ating pong live stream sa hapon po ito. Salamat po sa inyong pong pagsubaybay at pag-share. Ganun din po si Sister Terry Iscara from Baguio City. Maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay. At muli po ay naanyayahan po namin kayo muli na sumubaybay muli tuwing Martes at Huwebes. Linggo-linggo po yan tuwing Martes at Huwebes sa oras po na alas 12. Dito po sa ating Facebook page na Messengers of the North. Kung hindi nyo man po nasubaybayan live, pwede nyo pa rin pong panoorin kahit natapos na ang ating live stream. Naka-record lang naman po yan dito sa ating Facebook page. At pwede nyo rin pong mapanood muli sa ating pong YouTube channel na Messengers of the North. Kaya muli, magandang hapon po sa inyong lahat. At dito po nagtatapos ang ating pong programa sa tanghaling ito. At kita-kita po tayo muli sa susunod na Martes. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.